Hello guys, nandito na naman ako. Pero bago ang lahat, paki-like na and share and subscribe my channel para updated po kayo. At nandito tayo sa Pinjara. First time kong napunta dito banda guys kasi may ihahatid sana kami. Pero ang nangyari is hindi namin napansin na meron parang nagtatrabaho sa kalsada o road work. Kaya ngayon tuloy napunta kami nito para kaming dumaan papunta sa bundok. Kaya yan, tiis-tiis na lang natin guys at samahan nyo kami at hanggang mapunta kami doon sa aming pupuntahan. Yan guys, so ang grabe, ang layo pala guys. Oo, tinan mo, walang kabahay-bahay. Ang napuntahan natin, walang kabahay-bahay. At tingnan nyo guys. Yan, diba? Walang kabahay-bahay guys. Grabe, akala ko ang lapit lang, ang layo pala. Oo. At saka yung mga parang damo guys, yun ang ipapakain ng mga kambing, tsaka yung mga cows. Oo, yan ang papakain nila guys. Yan, mahal yan. Oo, inaani din nila yan. Kaya yan, tingnan nyo, first time naming napadaan dito. Ang lawak-lawak pala guys. Sobra. Diba? Tingnan nyo guys. Mahal yan pag naaani nila yan, yung damo na yan, mahal yan. Ipapakain yan sa baka. Yan. Diba? Walang kabahay-bahay. Pag nasa Pinas ba to, wala na. May mga bahay na sa tabi-tabi. Pero yung mga bahay nandoon, ayaw nila yung malapit sa kalsada kasi maingay daw. Kaya gusto nila na nandito lang bandas doon sa sa gitna ng lupa nila. Ayaw nila sa tabi ng kalsada kasi pag nasa tabi sila ng kalsada ay lalagyan nila ng fence kasi ayaw nila yung malapit sa kalsada, ang ingay daw sa sasakyan. Oo. Kaya tingnan nyo guys. At saka kahit malaki yung lupa mo dito, hindi mo basta-basta mataniman kasi kailangan iano mo doon, sasabihin mo sa gobyerno nila na ito na farm na to is lalagyan ko ng ilang pirasong baka. Oo, tingnan mo yung doon, oh, may mga baka doon, oh. May mga baka doon. Yan, ang daming baka guys. Mahal-mahal ang mga baka dito guys. Pero iwan ko bakit yung baka nila dito pag inihaw maamoy sila, yung karne nila maamoy. Kaya hindi ako masyado kumakain ng At saka pag may lupa ka dito malaki, hindi mo basta-basta maihahati na ibinta mo, hindi pwede. Kung ano siya nung binili mo, ganun din ang gagawin mo. In 600 meters, turn right onto Lakes Road. Oo. Yan guys. Kaya medyo malayo-layo pa. Oh. Malaking farm dito guys. Tingnan mo, walang kabahayan. Hindi mo kasi yan pwede abahayan. Oo, kasi farm yan. Oo, hindi natin pwede kagaya sa atin sa Pinas na kung gusto nating take the next right onto Lakes Road. papalitan natin guys. Pero ito di na. Tingnan mo guys, ang layo-layo pala ang naikutan namin. Bumalik kami papunta doon sa papuntahan namin, pero iba ang daan yung anuhan namin, dadaanan na naman. Oo, di namin nakalain guys na ganun kalayo yung madaanan namin. Ang layo-layo pala. Oo. Kaya dumaan tuloy kami ng North Dandalok bago Pinjara. Pero at least hindi kami nakapunta doon
At buti naman naligaw kami, parang makapunta din kami doon banda. Ito parang bagong village yata to guys. Ito. Oo, walang kabahay-bahay nito dati. Ito wala to kasi ano to siya guys, yung parang may mga tubig. Oo. Yan, parang inaabunuhan yata guys. Ito mo makikita yung ano, tingnan mo, oh, may mga konti silang mga yun yung hay guys, oh. Oh, yung damo, oh, niro-roll na nila yung damo, nandoon na nakapack na. Oo, kasi pag nagwi-winter na, wala na kasing ano wala nang damo. Kaya kinukuha na nila guys. Oo, habang makaharvest pa sila at itatambak yan para sa ano, pag panahon na ng winter. Dito guys. Turn right onto Southwestern Highway, State Route 20. Yes, that is nice place. Look at this, a nice place. Come on, guys. Ito ang isang suburb, guys. North Dandalok. Guys. Continue on State Route 20 for 12 kilometers. Yan guys, tingnan nyo guys. Ang layo-layo. Tingnan nyo, ang sobrang daming mga kahoy, mga puno, hindi man lang tinatanggal. Hindi yan kinukuhaan guys. Kaya pag may sunog dito, ang bilis-bilis talagang maano, kahit buhay yung mga punong yan, ang bilis maano guys, makadakip ng apoy. Dahil mostly dito guys is gum tree. Kaya yan, kahit buhay yan na puno na yan at may maraming dahon, pero ang bilis yan makakuha ng kasagip ng apoy. At mostly dito farm. Yan, tingnan mo yung probinsya nila dito. Ang ganda-ganda ng ano, ang ganda-ganda ng daan. Ano siya, simentado siya. Tingnan nyo guys, oh. Ang hills guys, oh. Ito ang Pinjara. Diba? Tingnan mo guys, walang kabahay-bahay na naman. Kasi mostly dito is mga farm. Diyan mo makikita yung mga kangaroo. Kaya ngayon lang ang mga kangaroo is nagtatago dahil sa sobrang init. Oo. At saka ayaw nilang puputulin yung mga ano guys, yung mga puno. Kahit yan nakasayad yan, kahit walang dahon yan, kahit namatay na yan, ayaw nilang puputulin guys. Oo. Walang makaputol kahit ikaw pa ang may-ari niyan. Kailangan magpapaalam ka sa gobyerno nga, tatanggalin namin yung puno na yan dahil patay na. Oo. Kasi kung magputol ka ng ano, maraming baka guys, oh. Daming baka. Grabe. Tingnan nyo guys. Oh, walang kabahay-bahay man lang. Oh, may isa doon. Oh, yan. Wala pa ngayon. Oh. Kasagalan kasi dito guys, mga farm. Kagandahan dito, yung farm nila is tabilan ng kulsada. At saka halimbawa yung farm mo na malaki, pwede mong gawan ng kulsada at makapasok talaga hanggang sa dulo sa lupain mo. Yan ang kagandahan mo dito. Sa sarili mo, pero magpapaalam ka na ganun ang ilalagay mo sa farm na yan. Hindi mo pwede na lalagyan mo at bahayan mo na walang paalam. Kahit lupa mo yan, hindi mo maibenta, hindi
mo kagaya sa Pilipinas na pwede mong hati-hatiin, mga 100 square meter ibenta ko yan, pero hindi, kahit 300 square meter ibenta mo, hindi pwede guys. Kung buo ang bili mo niyan para pang farm, buo mo rin siyang ibibenta. Tsaka hindi mo basta-basta na lalagyan ng kahit ano-ano, kahit baboy, kahit baka, kahit kambing na hindi magpapaalam, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na magpapaalam ka talaga. Tingnan mo yung lugar, yan ang Pinjara. Ang Australia guys, mostly is mga kakahuyan. Walang basta-basta makapagbahay. Yung may bahay lang nasa farm, yung may-ari ng farm. Pero kung magtayo ka ng bahay or shed, kailangan kang magpapaalam sa gobyerno nila dito. Tingnan mo yung mga puno nila guys. May mga bulaklak yung mga mostly yung mga puno nila dito, may mga bulaklak. Diba? Ang ganda. Kahit malayo-layo guys, malayo tuloy yung tinatakbuhan namin. Mauubos na yung gasolina namin dito. Ito na guys, sa pasok na tayo sa ating hahatiran ng box, ng balikbayan box. Kaya dito na tayo. In 200 meters, at the roundabout, take the first exit and stay on Kakula Avenue. Kailangan kami na meron kaming guys, GPS kasi parang alam namin kung saan banda, diba? Sa atin kasi wala nang GPS, magtanong-tanong lang tayo. Pero dito hindi pwede na wala ka. Exit the roundabout onto Kakula Avenue, then turn left onto Wisteria Crescent. Isang lugar na din to. Siya. This was all built by Alcoa. This one. All these homes are run by Alcoa. Take the next left onto Wisteria Crescent. They sold them to the workers. Okay. Tingnan nyo guys, merong nag-garage sale. Where do we go now? In 400 meters, turn right. Ang dati pala dito guys, ang may-ari nito yung sa Alcoa, kaya lang ang mga workers dito nakatira ngayon, binibinta na sa mga workers nila dati. Kaya ito siya. Tingnan nyo guys, maganda to siya guys dito. Take the next right onto Regelia Place, then your destination will be on the right. Number 9. Malapit na kami dito guys sa aming hahatiran. Kasi trabahante din to siya sa Alcoa dati. Number 1. Yan, naghahatid kami ng box guys. Doon na guys. At tayo na ilalabas. Tanggaling na tayo naghatid ng box guys. At dito sa isang mga residential dito guys. Pilipina ang hinatiran namin ng box. Kaya balik na kami. Bye for now. Paki-like na and share and subscribe. Bye for now.